Ramdam na ang buhos ng mga biyahero sa North Luzon Expressway na magbabakasyon para sa Kapaskuhan. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng NLEX, handa ito sa buhos ng mga sasakyan para matiyak ang kanilang maayos na biyahe. Si Ryan Lesigas sa Sentro ng Balita, live. Tama ka dyan, Angelic. Sa mga oras na to ay bahagyang ramdam na nga yung kapal ng mga sasakyan na dumadaan dito sa NLEX. Pero ayon sa NLEX, hindi pa yan talaga yung volume na kanilang inaasahan na magsisimula ngayong hapon. Ang sinasabi ng NLEX Corporation, Angelic, alas 7 kaninang umaga, nakitaan na ng bahagyang build-up dyan sa bahagi ng Tarlac Toll Plaza. Posible namang magpatupad ng counterflow ang NLEX kung talagang kumapal ang bilang ng mga sasakyan sa NLEX. Mula Batangas, biyaheng Baguio at Sagada ang grupo nila August at ang kanyang mga kaibigan. Gusto daw nila na maranasan ang mas malamig na Pasko kung kaya't dadayo sila sa North. Actually, first time lang na out of town kasi normally naman sa Batangas kasi kami na yung pamimigay ng papasko sa mga inaanak yun. But now, try lang namin yung out of town naman. Sa takot na abutin ng matinding traffic sa kalsada, hindi pa sumisikat ang araw kanina, ay lumarga na sila mula sa Batangas. 4 days after Christmas kami babalik ng Batangas. Inagahan nyo ngayon dahil iniiwasan yung siksikan mamaya ng... Oo, at sa sobrang traffic naman sa SLEX at saka dito sa NLEX. Nakakabagot ba pag biyahe na sobrang traffic? Sobra, nakakainip. Ang NLEX, pinagana na ang kanilang Motorist Assistance Program o ang Safe Trip Mo, Sagot Ko. Simula kasi ngayong tanghali, inaasahan na ang buhos ng mga sasakyan na uuwi sa iba't ibang probinsya. Magtatagal daw ito hanggang Enero 2 sa susunod na taon. Para matiyak na hindi magkakabuhol-buhol ang traffic, mahigit 1,500 traffic, toll at systems personnel ang ipapakalat ng NLEX sa mga toll plaza at patrol visibility. Bukod dito ay magde-deploy din ng emergency medical services at incident response teams sa ilang strategic areas. In-expect pa rin namin to na during yung holiday season is tataas siya ng mga between 10 to 15%. Sa normal daily average po namin na around 300,000 sa NLEX, so tataas ito ng mga around 10 to 15% at sa SCTEX around 65,000 sa normal daily average. Kabilang sa mga lugar na inaasahang magsasanga-sanga ang traffic ay sa bahagi ng Balintawak, Mindanao at Tarlac Toll Plaza simula mamayang tanghali hanggang sa Sabado ng gabi. Sa December 25, 26 at January 1, inaasahan ang usad pagong na traffic sa Tarlac Toll Plaza. Sa Bukawi exit, heavy traffic ang inaasahan mula December 25 hanggang 27, 29 at sa January 1 at 2. If ever na talagang may need kaming mag-counterflow dun sa mga sitwasyon na gano'n na parehong direction mabigat, kung alin po yung mas mahaba, doon po yung medyo binibigyan namin ng counterflow and then binabalas na lang po namin on-off yung counterflow natin. Para magbigay daan sa mga motorista, tigil muna ang construction at pagsasara ng mga kalsada sa kahabaan ng NLEX hanggang Enero 2. Angelic, karagdagan na 25 hanggang 30,000 na mga sasakyan yung inasahang dadaan. Crucial yung mga oras na ito, Angelic, simula ngayon hanggang bukas na yan ng gabi dahil ito yung inasahan na talagang bulto ng mga sasakyan na palabas ng Metro Manila. Ang sinasabi ng NLEX Corporation, sa normal na araw, Angelic, pumapalo ng 300,000 sasakyan yung gumagamit ng NLEX. Paalala naman ngayon ng NLEX sa mga motorista, doble ingat lalo pat patuloy yung manakanakang buhos ng ulan. Angelic. Okay, so Ryan, bukod sa pagtukod ng traffic sa may mga exits, no, tulad ng sa Tarlac Toll Plaza, kamusta naman ang daloy ng trapiko sa loob mismo ng NLEX? Well, so far sa mga oras na ito, Angelic, patuloy nating tinututukan yung kanilang live feed monitoring. Maluwag naman yung sa loob mismo ng NLEX, palabas na yan hanggang doon sa may bahagi ng ECTEX. Ang nagkakaroon lang ng problema, Angelic, ay yung doon sa may mga toll gates, particular dito sa may Balintawak area, dito sa may first 3 lanes, nagkakaroon ng bahagyang build-up dahil yan yung mga sasakyan na wala pang RFID hanggang sa ngayon. Base nga
sa pagtaya ng NLEX Corporation, nasa 20% pa sa kabuang bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila yung hindi pa nakakapagpakabit ng RFID. Yung ginagawa nila, though nagpapatupad na ngayon ng dry run doon sa ipinapatupad na 100% RFID lanes, binuksan muna nila yung kanilang 3 lanes para at least hindi makasagabal yung mga sasakyan na wala pang RFID. Panawagan ngayon ng mga ng NLEX sa mga sasakyan na dadaan dito, magpakabit na muna ng RFID para hindi naman tala sa kanilang pagbiyahe. Angelique. Okay, so one more question, Ryan. Mamayang gabi, pwede ba kayang mas maging mabilis ang daloy ng trapiko, gayong, kumbaga, hindi naman ito yung peak hours? So meron bang window hours na magiging maayos pa rin o mabilis sa pagpasok sa NLEX? Well, Angelique, actually, kung patungkol dyan sa window hours, ang sabi kanina ng NLEX, tapos na. Kanina dapat daw yun ng umaga dahil mamayang hapon nga, inaasahan na palabas na yung mga nag-last day ngayon sa kanilang mga trabaho. Kung kaya't sisikip na naman yung daloy ng trapiko. Inaasahan na mula ngayong oras na ito ay magsisimula ng gumapang yung traffic hanggang na yan sa 24 ng gabi. Magluluwag yan, Angelique, pagdating na doon sa December 25 at 26 at muling sisikip yung pabalik naman ng Metro Manila ng 27 hanggang 29. Now, yung binabantayan nilang mga toll plaza ay 3. Itong Balintawak, Mindanao at dyan sa Bukawi Toll Plaza. Angelique. Okay, so good luck na lang sa ating mga motorista. Maraming salamat sa iyo, Ryan Lesigues.